Happy Sabbath po mga kapatid. Kumusta na kayo sa loob ng ilang araw na tayo po ay nagkita-kita muli? Ngayon mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa. Tungkol naman ito sa pag-uordina kay Aaron. Sinabi ng Panginoon na kung papaano ito gagawin. At makikita natin kung ano ang mga tagubilin niya. Sa ating pasimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat ng pagkakataon na pinagkakaloob niyo sa amin sa loob ng isang linggo na kami po inyong biniyayaan, pinahiram ng buhay at kalakasan, kagalingan para sa aming mga karamdaman. Sana po sa gabing ito ay samahan po kami muli ng banal na Espiritu sa aming pag-aaralan na nawa ito'y maunawaan po namin at makita namin kung gaano kadakila at karunungan na inyong ipamamala sa amin. Samahan nawa kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel sa gabing ito. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, simulan na po natin mga kapatid. Simulan na po natin. Exodo 31:1 hanggang 18. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu para bigyan siya ng kapangyarihan na magkaroon ng karunungan at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magandang bagay na ginto, pilak at tanso, at paghugis ng mamahaling bato, sa paglilok ng kahoy at lahat ng klase na gawang kamay. Pinili ko rin si Oholiab na anak ni Asimak at namula sa lahi ni Dan para tumulong kay Bezalel. Bigyan ko rin siya ng kakayahan sa anumang gawain para magawa nila ang lahat ng iniutos kong gawin mo. Sa tuldang tipanan, ang kahon ng kasulatan at ang takip nito at ang lahat ng kagamitan sa tolda, ang mesa at ang kagamitan nito, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto at ang lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang lahat ng kagamitan nito, ang palanggana at ang patungan nito, ang banal na at magandang damit ni Aaron at ang mga anak niya na isusuot nila kapag naglilingkod na sila bilang mga pari, ang langis na pamahid at ang mabangong insenso para sa banal na lugar. Gagawin nila itong lahat ayon sa iniutos ko sa iyo. Iniutos ng Diyos kay Moises na sabihin niya ito sa mga Israelita, sundin ninyo ang aking pinag-uutos tungkol sa araw ng pamamahinga dahil tanda ito ng kasunduan natin hanggang sa susunod na mga henerasyon. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na ako ang Panginoon na pumili sa inyo na maging mamamayan ko. Dapat ninyong sundin ang pinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga. Ito po yung Sabat. Dahil banal na araw ito para sa inyo. Ito po yung Sabado, ikapitong araw. Ang sino man lalabag sa pinag-uutos ko sa araw na iyon ay dapat patayin. Ang sino mang gagawa sa araw na iyon ay huwag ninyong ituring na kababayan. Gawin ninyo ang mga gawin ninyo sa loob ng 6 na araw, pero sa ikapitong araw ay magpapahinga kayo, sapagkat banal ang araw na ito para sa akin. Papatayin ang sino mang gagawa sa araw na ito. Kaya kayong mga Israelita, dapat ninyong sundin magpakailanman ang pinagagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang walang hanggang tanda, walang katapusang kasunduan natin, dahil sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit, ang lupa, ang mundo. Sa ikapitong araw ay nagpahinga ako. Pagkatapos ng pakikipag-usap ng Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai, binigyan niya kay Moses ang 2 malalapad na batong sinulatan ng kanyang mga utos na siya mismo ang sumulat. Nakita po natin dito kung papaano tagubilin ng Panginoon sa lahat ng gagawin, sa lahat ng kabanalan, ano po.
pati sa isusuot, at sa lahat ng detalye patungo sa kabanalan. Sana po ay natutunan natin na pag tayo ay sasamba sa Panginoon, tayo po ay may maayos na pananamit. Ano po? At sana kung gaano ka-espesyal ang pagharap natin sa mga kilalang tao ay ganoon din ka-espesyal, lalo na kung tayo ay haharap sa Panginoon. Sa pagtatapos po, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa mga karunungan na inyong pinagkaloob sa amin, sa kaalaman na inyong pinabatid sa amin, na sana po ay ito'y wag namin baliwalain at matutunan namin kung paano ayusin ang sarili sa pagharap ninyo. Sana po ay pakipatnubayan po kami sa kalooban ng sa loob ng araw ng Sabat na ito na kami bukas ay sasamba sa inyo. At sa araw ng Sabado kami ay magpupuri at luluwalhatiin namin ang inyong pangalan. Salamat po sa inyo at ang lahat po hiniling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo at sana bukas ay makita-kita tayo muli sa bahay-sambahan sa araw ng Sabat. Ano po? At luwalhatiin at purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Happy Sabat po sa inyo.